Shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, na muli na naman pong binibigyan ng ating rabay ng pagkakataon para po maipangaral ang kanyang salita. Naway tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na kapahingahan sa nakaraang 6 na araw na tayo po ay gumugol sa ating mga gawain. At ito po sanang araw ng Sabat ay samantalahin natin na tayo po ay matuto sa aral ng rabay. At maalala po sana natin na ang 6 na araw po ay ginawa para tayo po ay maghanap buhay o gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Pero yung pong sanang pang-7 na ayon sa kanyang kautusan, ipangilin po natin, hindi para maalala lang natin na ito'y ipinagpangilin din ng ating Ama, kundi para ipagpahinga din natin ang ating mga katawang mga pagod. Ano po? At sa aral po na ibinigay ng rabay, may kinalaman po sa ginagawang pagdiriwang ng sanlibutan. Dahil kapag dumarating po ang ganitong panahon, buwan po ng Disyembre, sa buong mundo, nagsasaya po ang tao at nagdiriwang sa tinatawag na kapanganakan ng tinatawag nilang si Jesus. Kaya ang aral po ng rabay, ito ba yung ating tinatawag na manunubos? Dahil tatalasasin po natin na dapat nating maunawaan kung sino ba yung ating tinatawagan na magliligtas sa atin, lalong-lalo na po sa oras ng ating kabagabagan. Kaya ang tanong po ng rabay, do you know the Savior? Kilala daw ba natin ang ating manunubos? Dahil alam po natin na ito po ay dapat nating maunawaan, dahil kung meron pong isang pinakamagandang tanong o pinakamahalagang tanong na dapat sagutin ng isang tao na nabubuhay dito sa lupa, tayo ba ay maliligtas? Kapag natapos na yung ating panahon dito sa lupa, tayo ba ay sigurado na tayo ay maliligtas? Dahil nasusulat na tayo po ay huhusgahan sa araw ng paghuhukom. Pero ang tanong sa ating sarili, kanino tayo umaasa, humihingi ng tulong, at yung pinakamahalagang tanong, kanino tayo umaasam at nananampalataya sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya talasasin po natin ang inihandang aral ng rabay kung sa atin na nakikinig, kilala ba natin ang ating manunubos? Tunay nga ba na ang tinatawag ninyong manunubos ay ipinanganak sa panahon ng tinatawag na Disyembre na ipinagdiriwang ng sanlibutan? O ang manunubos na kilala ninyo ay iba doon sa ipinagdiriwang ng sanlibutan? Now, alam po natin na ang ating manunubos ay, kung kayo po'y nagbabasa na ng Biblia, masasabi ninyo na ang ating manunubos ay lumabas sa kwento ng Biblia doon po sa tinatawag nating Bagong Tipan. Pero patutunayan po sa atin ng ating rabay na bago pa man lumabas ang tinatawag na Bagong Tipan, siya po'y narito na. Ano po? At ito'y ipinapaunawa ng rabay para magkaroon tayo ng tinatawag na mas malawak na pangunawa. Dahil baka alam lang natin, ang rabay ay dumating lang sa tinatawag na Bagong Tipan. Tatalasasin natin po sa araw pong ito, na ang rabay ay ipinangako na doon pa man po sa tinatawag na Lumang Tipan. At para po maunawaan po natin, sisimulan po natin doon sa unang aklat ng Biblia, kung saan unang ipinangako ang paglabas ng rabay o pagdating ng rabay bilang isang manunubos. Now, alam po natin ang kwento, na nang likhain ng ating Amang Yahweh ang unang nilalang sa lupa na si Adan at si Eva, ang balak po ng Ama o ang plano po ng Ama, hindi po sila mamamatay. Kung hindi pa po ninyo alam ang kwento, yun po ang plano, na yung unang nilalang na magiging pagmumulan ng sanlibutan ay hindi po mamamatay.
Dahil doon po sa harden na pinaglagakan sa kanila ng ating Ama, ando doon po yung tinatawag na puno ng buhay. At dahil po sa puno na yaon, hindi po sila mamamatay. Pero dito po nangyari din yung tinatawag na unang kasalanan. At dahil po sa unang kasalanan na yun, hinatulan po ang tao para mamatay. At sila'y inalis doon sa paraiso na inihanda ng Ama na kanila sanang titirhan hanggang walang hanggan. At eto yung simula ng kwento ng Rabay, na nang magkaroon ng pagitan o magkaroon ng hiwalayan sa relasyon ng ating Ama at nag-iisang Elohim doon sa kanyang nilikhang tao, makikita po natin dito at patutunayan ng Rabay na doon pa lang po sa paghihiwalayan na yon, ipinangako na ng Ama na muli niyang ibabalik ang tao sa kanyang dating kinalalagyan balang araw. Dito po natin mauunawaan na dito na pala ay ipinangako na ng Ama ang pagdating ng manunubos. Dito pa lang sa aklat ng unang tipan sa Genesis. At ito po ay mababasa sa chapter 3, verse 15. So simulan po natin ang kwento kung saan dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinangako na po ang tinatawag na manunubos na siyang magliligtas dahil sa kasalanang nagawa ng unang nilalang ng Ama, kaya siya ay mamamatay. At ito'y minana natin bilang kabayaran sa kanilang mga naging kasalanan. At tayo'y mamamatay din dahil sa ating ding mga kasalanan. Kaya ang ating katawang lupa na nagmana ng kasalanan ng tao ay mamamatay. Pero ang pangako ay ibinigay na dito sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito pong sinabi niya. At papag-alitin ko, meaning yung ahas na naging sanhi ng kasalanan ng tao, ikaw at ang babae, meaning si Eva, na siyang naging sanhi ng pagkakasala. Anong sabi ng ating Ama? Papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, meaning binhi ng kasalanan, at ang binhi ng babaeng lalabas na magiging kalaban ng binhi ng ahas na siyang simula ng kasalanan. Sabi niya, papag-alitin ko ang binhi mo bilang isang kasalanan at ang binhi ng babae bilang kalaban ng kasalanan. Ito ang dudurog ng iyong ulo. So mula daw sa babae ay lalabas ang dudurog sa ulo ng nagpasimula ng kasalanan. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So dito po natin mauunawaan na dito pa lang po sa Genesis, ipinangako na po ng ating Amang Yahweh na may darating na hahatol at magliligtas sa naging sanhi ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya dito po natin mauunawaan na dito pa lang pala sa Genesis, ipinangako na may lalabas na manunubos. Now, ang tanong natin kailan lumabas yung manunubos? At hanggang dito lang ba lumabas yung kwento na ang Rabay ay ipinangako na even bago dumating ang tinatawag na bagong tipan? Dito po sa aklat ng Exodus ay may sinabi din ang ating Ama bilang kanyang dagdag na patutuo para sa kanyang paggabay na ang tao ay hindi niya po pababayaan bagamat siya po'y nagkasala. Ito po yung mabuti o matatawag nating kadakilaan ng Ama. Na bagamat ang tao po ay nagkasala at inihiwalay niya sa kanyang lugar na pinili at inihanda sana na kanyang titiran habang buhay,
hindi naman po niya, kumbaga, pinabayaan na mag-isa. Dahil dito sa Exodus 23, verse 20, ganito po yung dagdag. Ano po? Sa mga nagbabasa na po ng Biblia, maaaring ito'y nabasa nyo na. Napagtagni-tagni nyo na siguro. Pero sa mga hindi pa po nakabasa at hindi nabigyan po ng talagang dagdag na pangunawa, ito po'y pagtatagpi-tagpiin ng rabay. Para po maunawaan natin na ang rabay ay kwento. Bago pa man po sa tinatawag na bagong tipan, ay kwento na po niya kasama din ang tinatawag nating lumang tipan. Dito po sa Exodus 23, verse 20, ganito pong nasusulat. Ito ang sinabi ng Ama kay Moses, nang si Moses po ay inutusan para pangunahan ang bayang Israel na piniling bayan ng Ama na dumating o pumasok sa tinatawag na bayang Kanaan. Ito po yung kwento ng rabay. Ano po? Tandaan po natin, ito'y kwento ng rabay na ipinangako ng Ama na siyang ating tinatawag nating manunubos. Ano po? Sabi niya dito sa Exodus 23 verse 20, narito, sabi ng ating Ama, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo. So anong sabi niya? Ako'y magsusugo ng anghel sa unahan mo. Upang ingatan ka sa daan. Now, tandaan po natin, pinili po niya si Moses para pangunahan ang bayang Israel. Pero hindi po niya pinabayaan si Moses. Sinabi ng ating Ama na may mauuna sa iyong anghel. Meaning, palaging may mangunguna sa pinili ng Ama na anghel para Para ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Kung ito ay salita na ibinigay ni Amang Yahweh kay Moses, ang anghel na sinasabi dito ay ang ating rabay na siyang gumagabay kay Moses at sa mga pinili pa ng Ama na susunod kay Moses. Para saan? Para sila'y ingatan sa daan at dalhin sa dakong inihanda sa iyo. So bawat pinili po ng Ama ay may pinili o inihanda na ating titirhan o tatahanan balang araw. Dito po natin makikita yung pangako na sa bawat pinili ng Ama, mayroong ibinibigay na tinatawag na mangunguna na tayo iingatan sa ating mga daan na dinaraanan. Kaya ang lagi po nating dasal saan man naroroon yung ating mga anak. Alam po natin na sila'y hindi pababayaan ng Ama dahil una sila'y pinili ng Ama para makikilala ng kanyang napakadakilang pangalan. At maliban po doon, ipinapaunawa din sa kanila o ipinaunawa sa kanila na mayroon silang manunubos na nangunguna sa kanila saan man po sila pumunta. At ito yung sinabing dagdag na tagubilin. Verse 21, mag-ingat kayo sa Kanya. Meaning mag-ingat daw tayo doon sa anghel na mangunguna sa atin. Dinggin ninyo ang kanyang tinig. Now, alam po natin na ang aral pong ito binigay ng rabay, kaya dinggin po natin ang kanyang tinig para po tayo matuto. Para maunawaan po natin kung ang ipinagdiriwang ng sanlibutan sa buwang ito ay siya yung tinatawag ninyong manunubos o ang manunubos na sinasabi dito ay iba doon sa inihanda at pinili ng Ama na magliligtas sa atin. Sabi niya, dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Ayan. Hindi daw niya patatawarin ang ating pagsalangsang. Meaning may kabayaran ang ating mga kasalanan. Yun pong ibig sabihin nito. Ano po?
And then, dito po natin makikita o malalaman kung sino po itong anghel na pinanguna. Nung sabi niya, sapagkat ang aking pangalan, ang pangalan daw po ni Amang Yahweh ay ano? Nasa kanya, meaning nasa kanyang anghel na ipamunguna niya kay Moses. So, dito po ay nagkakaroon tayo, binibigyan tayo ng tinatawag na clue ng rabbi kung sino yung anghel na inutusan ng Ama na manguna sa ating lalakaran. Ipinangako na siya doon pa sa Genesis. Kaya iisa-isahin po ito ng rabbi para tayo po'y magkaroon ng pangunawa na ang ating hinihintay na manunubos baka po iba doon sa pinaniniwalaang manunubos ng sanlibutan. Tandaan po natin kung sino po yung ating tatawaging manunubos dahil dito po nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan sa araw po ng paghuhukom. Kaya ito po'y ibinigay na aral ng rabbi. Alam niyo po kung bakit? Nung pong nakaraang Sabado, doon po sa aming men's ministry, mayroon pong pinapangaralan o papangaralan ng isa po nating deacon. At yung pong pangangaralan niya, hindi po kinikilala ang ipinadalang anghel ng Ama bilang kanilang manunubos. At ito po'y sinabi ng ating rabbi na gawin ko daw aral. Baka mayroon din sa atin ang hindi pa nakakakilala sa kanyang manunubos o mayroon kayong mga kakilala, kamag-anak o mga mahal sa buhay na iba yung manunubos na kanyang kinikilala. At least may pangaral natin. Maulit natin ang aral ng rabbi. Maliban na tayo na naaralan ng rabbi, maipapangaral din natin ito sa mga mahal natin sa buhay. I-share natin ang aral ng rabbi. Ano po? So dito po natin mapapansin na nagbibigay na ng clue ang ating rabbi. Ang anghel na inutusan ng Ama na mangunguna sa ating harapan, nasa kanya daw ang kanyang pangalan. Ano po? Dito sa Isaiah chapter 9, eto. Lumalapit na po tayo. Isaiah chapter 9. Eto. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito. Para alam po ninyo, sa mga nakakaalam ng ating rabbi talagang darating. Baka hindi pa po ninyo alam na ito'y ipinangako na. Ano po? Bago pa man po, marinig natin yung tinatawag na kaligtasan. Ano po? Ibinigay yung parusa dahil sa ginawang kasalanan ng unang nilalang na sila'y mamamatay, ipinangako naman yung salitang kaligtasan. Ano po? Dito sa chapter 9 verse 6, sabi niya, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ayan. Sa atin daw ay may ipapanganak na isang bata. Meaning, ang pinangakong anghel, bagamat sa kwento doon sa Exodus, sinasabing anghel means spiritual, yung pinangakong anghel doon, ano po? Dahil ang anghel hindi nakikita. Pero dito sa Isaiah, ipinapaunawa ng rabbi na ang ipinangakong magbibigay sa atin ng kaligtasan, nahahango sa ating pagsalangsang na naging dahilan ng ating kamatayan, ipapanganak daw dito sa lupa. Ano po? Ipapanganak daw sa atin ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Sa pangalan pa lang daw po'y mamamangha na yung mga makakarinig.
Kumbaga, special yung kanyang pangalan. Bakit? Dahil ang kanyang pangalan ay may kapangyarihan. May pagpapala. Ano po? Tandaan po natin, ha? Sinabi kanina sa Exodus, ang kanyang pangalan ay hango sa pangalan ng kanyang ama na ating manunubos. Ano po? Tandaan po natin. Ha? Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang ama. You see that? Tatawagin daw natin siyang mula sa makapangyarihang ama dahil in the beginning ay galing siya sa ating ama. Walang hanggang ama. Totoo po. Dahil hindi po ikwinento sa atin kung paano o saan po siya nagsimula. Ang alam lang nating kwento ay siya po'y ipinadala ng ama. Ano po? Pangulo ng kapayapaan. Siya po yung magbibigay ng kapayapaan. Siya po yung mag-mend o siya po yung, anong tawag dito? Siya po yung magbibigay ng kalutasan doon sa nasirang relasyon ng tao sa kanyang nilikha dahil sa kasalanan. Kaya siya po ay tatawaging Pangulo ng Kapayapaan. Tagapagpayapa po siya. Dahil tayo ay nagkaroon ng tinatawag na hiwalayan sa Ama nang tayo po'y nagkasala. Ano po? So talasasin po natin yung mga ibinibigay na kwento ng rabay para maunawaan natin yung tinatawag natin kung sino yung ating tatawaging manunubos. Chapter 11 verse 1. Ito. Now, saan siya magagaling? Kanino siya uusbong? Kanino siya magmumula? Ito. At may lalabas na usbong sa puno ni Jesse. Yan. Yesay sa Hebrew. Dahil wala namang J sa Hebrew. Ano po? At may lalabas na usbong sa puno ni Yesay. Alam po ninyo, walang letrang J sa alpabetong Hebrew. Ano po? Kaya ang Jesse ay hindi po Jesse noong pong sinulat ang Biblia. Ang basa po dyan ay Yesay. Kaya tayo po ay may translated version na ibinalik ang mga pangalan sa Hebrew. Siya po ay si Yesay. Isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So, ang bata daw po na isisilang sa chapter 9 kanina na may kamangha-manghang pangalan ay magmumula daw sa tinatawag na puno ni Yesay. Now, kayo po ba hindi namamangha? Sabi niya na ang bata daw ay isisilang pero siya daw ay makapangyarihang ama. At Elohim dahil siya ay ama. Therefore, siya din ay Elohim. Pero sinasabi dito na kung siya ay Elohim na ipapanganak na bata at siya magmumula sa lahi ni Yesay, para bang sasabihin nyo, parang napaka-imposibleng mangyari ng isang Elohim na nag-iisang Elohim ay lalabas sa puno ni Yesay. Now, ito po yung sinasabi nating pangunawa na magmumula sa ating rabay dahil hindi po ito mauunawaan kung hindi po mula sa rabay. Ano po? Talasasin po natin, ang rabay po yung nagsasalitang kwento. Verse 2, At ang Espiritu ni Yahweh ay sa kanya. So yung bata na ipapanganak mula sa usbong ni Yesay ay may Espiritu ni Amang Yahweh. Ang puso ng karunungan at ng kaunawaan, ang puso ng payo at ng katibayan, ang puso ng kaalaman at ng takot kay Yahweh. Ito ang characteristics nung batang lalabas mula sa puno ni Yesay. Tandaan po natin yung chapter 9 kanina, siya ay dinidescribe na Elohim at Ama. Meaning, ipapadala siya ng ating Elohim at Ama.
Meron siyang karakteristik na katulad ng isang Elohim at isang Ama. Ano po? Sunod. Micah. Eto na. Micah chapter 5 verse 2. Eto na yung ano. Dito naman sasabihin kung saan lugar ipapanganak yung bata. Alam po ninyo, napakatuwa po ng Biblia, ano po? Sa Genesis sinabi na may kaligtasan. Magpapadala ang ama, lalabas sa isang babae, meaning ipapanganak ng isang babae. Sumunod sinabi ng ating rabbi, ito'y isang anghel na mangunguna sa ating harapan. And then sinabi yung kanyang characteristics. Sinabi kung kanino lahi magmumula. And then sunod, sinabi din ng ama kung saang bayan lalabas at isisilang ang bata. Micah chapter 5 verse 2. Itong sinasabi dito sa Micah. Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libu ng Yehuda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Kanino daw lalabas? Sa nagsasalita. Kay Amang Yahweh. Lalabas sa akin, sabi niya, na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Ang lalabas daw na puno na isisilang sa Bethlehem ay mula pa nung una. Mula pa doon sa Genesis na siyang sinasabing pasimula ng Biblia. So hindi po nagsimula ang ating manunubos sa New Testament. Nagsimula po siya noong una. Kaya kilalanin po natin kung sino po yung ating tinatawag na manunubos. Ano po? Siya po'y mula pa nung una. Mula ng walang hanggan. Bago po nagkaroon ng salitang walang hanggan, andun na daw po siya. Ano po? So, ngayon alam na natin yung kwento na ang ating rabay na tatawagin nating manunubos ay ipinangako na ang kanyang pagdating dito sa lupa para magkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan. Ano po? Now, tingnan natin yung mga ibinigay na characteristics na dagdag ng ating rabay para makilala natin kung sino at ano ang magiging katauhan ng ating tatawaging manunubos. Isaiah chapter 46 verse 13, at para kanino ang ibinibigay na manunubos. Isaiah chapter 46 verse 13. Ito. 46:13. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, hindi daw magtatagal. Now, kanino ipinapadalang manunubos? At aking ilalagay ang kaligtasan saan? Sa Sion. Meaning, sa Israel, Jerusalem. Na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Saan po ipapadalang manunubos? Para sa kaluwalhatian ng ating Ama? Sa Sion daw po. Sa Sion, sa Israel, sa Jerusalem. So, doon po magsisimula ang kwento ng rabay pag siya po'y narito na sa lupa, kapag dumating na po yung araw na tinatawag nating pagsilang ng manunubos dito sa lupa. Ano po? Doon magsisimula ang kanyang kwento. Sa bayan daw ng Zion, sa bayan ng Ama na tinatawag niyang Israel. Ano po? Hindi po sa ibang lugar.
sa bayan po ng mga Hudyo. Dahil siya ay mula sa lahi ni Isay na mula sa yahi ni Yehuda. So siya po'y isang Hudyo. Hindi po siya Ingles. Ano po? At hindi rin siya Pilipino. Siya po'y isang Hudyo. Tandaan po natin, Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi niya dito, Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't si Yahweh nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Yan, ito na naman yung simbolo ng pagdating ng ating rabay. Narito, isang dalaga ay maglilihi. Isang dalaga daw maglilihi, meaning birhen. Walang pang naging asawa. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano po? Now, tignan po natin yung salitang Emmanuel kung ano pong ibig sabihin. Yun pong bibigyan natin ng diin. Emmanuel means siya o Ya is with us. Ang ibig pong sabihin ng Emmanuel, si Amang Yahweh ay sumasa atin. Yun pong ibig sabihin ng Emmanuel. At yun daw po yung magiging meaning nung ilalabas ng babaeng dalaga. Now, imagine niyo, manganganak ang babaeng birhen. Now, paano mangyayari na manganganak ang babaeng birhen? Samantalang ito'y imposible sa ating pangunawa. Mapasensya ay hindi pwedeng manganak ang babaeng birhen. Pero alam po natin ang kwento ano po? Ito'y kamangha-mangha. Pero sa Ama na nagpangako ng kaligtasan, even in the beginning, wala pong imposible sa Ama. Ano po? Now, eto na po ang ating paparating na Messiah. Isaiah chapter 40 verse 3. Eto. Bago dumating ang ating rabay, sabi niya, dapat may magbalita ang kanyang pagdating. Ito, Isaiah chapter 40 verse 3. Ito, para makumpleto ang ating kwento. Mayroon pang announcer. Chapter 40 verse 3 to 5. Ang tinig ng isang sumisigaw, eto na. Bago dumating ang rabay, itong sumisigaw daw. Isang tinig sa ilang ang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ni Yahweh. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Ama. Now, ano sabi niya? May darating, sabi ng tinig. Ihanda ninyo ang kanyang daraanan. Meaning lahat ng mga madadaanan niyang mga tao dapat daw maghanda. Sa lahat ng mga bayan, dapat daw kayong maghanda. Dahil sabi niya? Pagdating ng kaligtasan ng Ama ay dumarating. Bawat libis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mabababa, at ang mga baku-baku ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ni Yahweh ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ni Yahweh. Ito daw po yung mangyayari sa pagdating ng tinatawag na kaligtasan ng Ama. Dito po natin mababanaag at mauunawaan na ipinangako maging ng tinig sa ilang ang pagdating ng rabay. At nang dumating yung kwento, ano po?
na ang rabay ay ipapanganak na sa lupa. Ito ang sinabi. John, John chapter 1. Ito. Bibigyan natin ng daan si Yohanan bago natin bigyan ng daan yung paglabas ng ating rabay. Ano po? Yohanan chapter 1 verse 1 hanggang 4. Sabi niya, nang pasimula, meaning ito na yung sinasabing ipapanganak sa dalaga, ano po? Nang pasimula, siya ang salita. So yung lalabas daw na binhi na ipapanganak doon sa dalaga, in the beginning, sabi ni Yohanan, siya na yung salita. So siya pala yung nagsasalita doon sa Genesis. Siya yung ipinangako doon sa Genesis, yung salita. At ang salita ay sumasa Elohim. Kaya sinabi niya kanina doon sa Isaiah chapter 9, siya ay makapangyarihang Ama. Dahil siya ay ang salita ng Ama. At ang salita ay ang Elohim, meaning mayroon siyang kapangyarihan at characteristics na katulad ng Ama bilang isang Elohim. Nang pasimula, siya ay sumasa Elohim. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Siya ang dahilan kung bakit ginawa ang lahat ng mga bagay. At siya rin ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Now, ipinapaunawa ko sa inyo kanina, ito ay hindi agad-agad mauunawaan kung ito'y hindi mula sa rabay. Ano po? And I pray, ang pangunawa po ng rabay ay sumaating lahat. Nasa kanya ang buhay. Dahil ipinangako sa kanya ang kaligtasan ng sanlibutan. Ano po? Kaya nasa kanya ang buhay, sabi niya, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So dumarating ngayon ang ilaw. Dahil sa naging kasalanan ng sanlibutan, kaya tayo tinatawag na nasa kadiliman. Ngayon darating ang ilaw, sabi niya. Dahil ang dumarating na manunubos ay ang siyang ilaw. Now, talasasin po natin ano po? Yung hiwaga bago dumating yung tinatawag na manunubos. Bago pa man po lumabas ang ating rabay bilang isang sanggol na ipapanganak sa isang dalaga, ipinangako na sa lumang tipan. Dito po natin makikita yung tinatawag na plano ng Ama, na ang kanyang plano at balak gawin sa nilikha niyang unang tao, magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Pero dahil sa kasalanan, siya po'y napahiwalay. Kaya siya po ay hinatulan ng kamatayan. At ang kamatayan pong yaon nahatol dahil sa kanilang kasalanan ay minana natin tao. Kaya lahat ng tao na ipapanganak sa isang babae ay mamamatay. Pero bagamat ganun po yung nangyari yung kwento, ipinangako naman ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay magmumula din dahil sa naging sanhi ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, ipinanganak ang tao na mamatay. Pero dahil din sa panganganak ng isang babae, hahanguin, at ililigtas ang tao sa kanyang kamatayan. Dito po natin makikita yung napakagandang kwento ng Ama. Dahil sa pagkapangako ng ating manunubos, magkakaroon uli ng pagkakataon ang tao na ibalik niya ang kanyang dating kinalalagyan nung una na siya'y hindi mamamatay. Yun po yung kwento na ating susubaybayan sa pagdating ng rabay. Ano po? Kaya nang matapos yung mga salitang darating ang rabay, kung kanino siya lalabas na lahi, kung saang lugar siya ipapanganak,
dumating na rin yung kanyang tinatawag na speaker. Yung tagahiyaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan dahil dumarating ang pagliligtas ng ating Ama at Elohim. Eto na yon. Ang pagdating ng Rabay ay nagsimula sa bayan ng Yehuda, dito sa aklat ng Lucas. Ito po ang kwento. Dito sa aklat ng Lucas ay may pangyayari kung bakit at paano matutupad yung kwento. Dito sa aklat ng Lucas, alam natin na may isang dalaga na siya ay tinatawag na ipinangakong mapapangasawa ng isang lalaki, pero bago mangyari, alam natin ang kwento, dapat mangyari yung kwento na siya ay isang birhen. Kaya dito sa aklat ng Lucas chapter 1, ito yung kwento, verse 26. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Ama si Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na ang pangalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki ng pangalay Jose or Joseph, dahil walang Jose sa Hebrew, sa angkan ni David, at si Miriam ang pangalan ng dalaga. Ang pangalan ng dalaga ay Miriam. Ano po? Now, ito na yung pangako. Nasa isang dalaga lalabas o ipapanganak ang lalaking bata. Verse 31, narito, maglilihi ka sa isang tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. Dalaga siya, pero sabi niya maglilihi ka dahil bakit? Dahil ikaw ay lulukuban ng banal na espiritu ng kataas-taasan. Ikaw ay manganganak ng isang lalaki. Excuse me. At tatawagin mo ang kanyang pangalan. Ito na yung pangalan. Ang pangalan ng manunubos ay galing sa isang anghel. Hindi po galing sa tao. Galing sa anghel. At ang pangalan po niya ay pangalan ng salitang Hebreo na siyang salita ng kanyang ina na isang Hebrea at ng kanyang magiging ama na si Yosef na isang Hebreo. Ang pangalan, sabi niya, ay Yeshua. Yun po ang ipapangalan. Hindi pa po ipinapanganak ang Rabay. Ipinangako na po yung pangalan niya. Sinabi na ng Anghel Gabriel kay Miriam kung sino, kung ano ang ipapangalan niya bago pa man po siya lumabas. Ano po? At alam natin ang kwento na ito'y nangyari sa lugar ng, saan po siya? Galilea. Ano po? Now, ang tanong, paano yung kwento na ang Rabay ayon kay Propeta Micah ay ipapanganak sa Bethlehem? Taga Galilea si Miriam at si Jose o Joseph. Paano mangyayaring kwento na sila'y pupunta sa Bethlehem Ephrata? Dahil geographically, ang Galilea ay halos 80 milya or nasa 100 kilometro ang layo sa bayan ng Bethlehem Ephrata. Now, nung panahon po nila, wala pong mga tinatawag na mga sasakyan. Ano po? Lakad po ang ginagamit po nito. O kaya sasakay ka sa donkey, asno. Wala po silang mga kabayo. Asno pong ginagamit. So imagine po niyang lalakarin mong 100 kilometers.
Mga 2-3 araw, baka 4 na araw pa kung minsan siguro dahil sa layo ng lalakbayin o hindi lang. Ano po? Ha? Linggo siguro. Ha? Kung gaano ka kabilis yung kanilang lakad. Ano po? Nasa 80 to 100 kilometers po ang layo ng Galilea sa Bethlehem Ephrata. Pero ito yung kwento. Ano po? Dito po natin mapapatunayan na ang salita ng Ama ay totoo at hindi mababago. Kung naisulat na at ito'y sinalita na sa bibig ng Ama, alam natin ang kwento na ang mga salita ng Ama ay hindi bumabalik sa Kanya nang hindi ginaganap ang Kanyang pinagsuguan o kung ano yung Kanyang sinalita ay dapat mangyari. Dito sa Lucas chapter 2, ito yung kwento. Verse 1. Dito natin makikita yung kapangyarihan ng Ama. Nangyari nga ng araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Now, out of nowhere, si Augustus Caesar na nasa kanyang kaharian sa Roma, in Europe. Nasa Roma po si Augustus Caesar, ano po? Siya po'y nasa Europa. For whatever reason, siya po'y nagpalabas ng utos na magpatala ang buong sanlibutan. Na sabi niya, buong sanlibutan, ano po? Ang ibig pong sabihin yung kanyang buong nasasakupan. Meaning, panahon na po ito ng Roman Empire. So, out of nowhere, lumabas na lang, naisip na lang. Now, alamin natin kung sino nagbigyan ng kaisipan. Bakit out of nowhere, lumabas ang utos na magpapatala ang lahat ng nasasakupan ng Roman Empire? So mula sa Roma, lumabas ang utos, inutusan yung mga magdadala ng utos sa lahat ng mga nasasakupan ng Roman Empire. So from Roma, sumakay sa daong, sumakay sa kabayo, sumakay sa asno, naglakad, nakarating sa Jerusalem na may namumunong Romano. Ano po? Now, dahil dito, ano sabi niya? Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria, meaning ito'y nagbibigay ng tinatawag na historical meaning para magkaroon ng pagkakasundo sa mga magsusulat ng kwento. Ano po? At nagsiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Dahil sa kautusan, kinakailangan ngayon na yung mga tao ay bumalik sa kanilang pinagsilangang bayan. Now, out of nowhere in Rome, lumabas ang tinatawag na kautusan. Bumaba hanggang sa Jerusalem. At ang kautusan, sila'y uuwi sa kanilang pinanggalingang lugar, pinagsilangang bayan, para magpatala. Now, at si Jose or si Joseph, na mapapangasawa ni Miriam, na pinangakuan ni Anghel Gabriel na magbubuntis ng isang lalaki na siyang ipinangakong Misaya, ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Yehuda, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat si Joseph ay angkan sa lahi ni David, mula sa lahi ni Yisay, na siyang sinasabi kanina sa aklat ng Isayas.
Now, imagine ninyo ang kwento. Dapat mangyari yung kasulatan na sinabi ni Micah na ang ating manunubos ay isisilang sa Bethlehem Ephrata. And then out of nowhere, si Augustus Caesar na hindi nananampalataya kay Amang Yahweh, wala siyang pakialam sa nangyayari sa Yehuda, wala siyang alam kay Jose, wala siyang alam kay Miriam, wala siyang alam sa ipinangako sa lumang tipan. But here he comes, may dala ng kautusan para matupad ang sinulat ng Ama sa kanyang mga propeta. Kaya kung kayo po ay nagtatanong kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Ama, ito po yung ehemplo. Na bagamat ang kwento ay mula sa Roma, milya-milyang layo, ang sabi ko, 1,000 milya, I guess. Ha? 1,000 milya ang pagitan ng Roma sa Jerusalem. Pero yung utos na yun, na ipinadala ni Augustus Caesar sa inyong pangunawa saan magmumula. Ito po'y ipinaunawa ng Ama kay Augustus Caesar para magsimula yung kwento na matutupad ang hula ng ating rabay ay ipapanganak sa Bethlehem Ephrata. No po? Si Joseph na mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Yehuda, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, dahil si Joseph ay mula sa lahi ni David, at ang tatay ni David ay si Isay na sinugo na sinasabi sa Isaias kanina na isang sanga ay uusbong sa puno ni Isay. Anong gagawin ng mag-asawa? Upang patala siya, pati si Miriam, na kanyang magiging asawa. Now, tandaan po yung dalaga si Miriam, ha? Hindi pa po siya sinipingan ni Jose dahil siya'y buntis na. Ano po? Nakasalukuyang kagampan. Now, out of nowhere, eksaktong-eksakto, nang dumating yung kautusan sa Jerusalem, 9 months pregnant na si Miriam at naghihintay na lang ng araw. Ano po? Naghihintay na lang ng araw para matupad yung kwento na sila'y pupunta sa Bethlehem at doon lalabas at isisilang ang ating rabay. Sabi niya, at nangyari, samantalang sila'y nangaroon, naganap ang mga kaarawang dapat niyang manganak. Naganap yung kwento na manganganak na nga si Miriam. At eto na yung pagkapanganak ng rabay. Kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban. Bakit? Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Now, dito po natin makikita yung kapangyarihan ng Ama. Na isisilang ang kanyang tinatawag na anak na ipinangako sa Genesis, sinabi ng Isaiah, pinatunayan ni Micah, na lalabas at ipapanganak sa Bethlehem. Pero siya po'y ipinanganak sa sabsaban. Dahil nang dumating ang mag-asawang Joseph at Miriam sa bayan ng Bethlehem, wala na pong matuluyan. Now, alam niyo yung kwento, maraming tao. Dahil lahat ng tao'y bumalik sa kanya-kanyang bayan. So, imagine ninyo na even ang ating Ama na namili ng lugar, namili ng panahon para ipanganak
ang kanyang ipinangakong manunubos, ay pinili niya ang sabsaban na paglalagakan at pagsisilangan ng kanyang bugtong na anak. Dito po natin matatalastas kung gaano kababa ang tinatawag na, ang tawag dito, ni kababa, kung gaano yung pagpapahalaga ng pagiging mababang loob ng ating Ama na pinili niya ang sabsaban na pagsisilangan ng kanyang bugtong na anak. Hindi po pinili ng Ama ang palasyo. Hindi po niya pinili ang mga mag-asawang nasa palasyo para maging magulang ng kanyang isisilang na anak. Pinili po niya ang mag-asawang halos wala ring pag-aari dahil wala tayong nabasang pag-aari nila. Naglakbay sa pamamagitan ng asno at walang matuluyan maliban sa isang sabsaban. Now, tatalasasin po natin kung sino ang isinilang sa sabsaban. Dahil dito natin mapapatunayan kung sino ba yung ating tinatawag na manunubos. Sino ang isinilang sa sabsaban na may pangalan ng kanyang ama, isinilang sa Bethlehem sa panahon ng ang emperador ng Roma ay nagpalabas ng utos para magpatala. Ano po? Ito yung clue. Verse 8. That night, ano po? That night, may mga pastol ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang mga kawan. On the same night, sa bandang Bethlehem, ay may mga tinawag na saksi sa pagkapanganak ng rabay. Now, sino po yung unang tinawag na saksi ng panganganak ng tinatawag nating manunubos? Ang mga pastol ng tupa. Now, alam po ninyo, sa kwento po ng kultura ng mga Hebreo sa gitnang silangan, kapag ikaw po ay isang pastol, ikaw po yung tinatawag na kasama sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Ganun po ang turing sa'yo kapag ikaw po ay pastol. Bakit? Dahil ang mga pastol po, sila po yung mga nangangamoy. Basa sa pawis, hindi nakakapaligo agad-agad, at walang mga pinagpapalitang mga damit. Sila po yung mga may amoy. Sila yung mga tinatawag na mababang uri. Pero makikita po natin ang pagmamahal ni Amang Yahweh sa mga nasa tinatawag ng lipunan na nasa mababang uri. Sila yung unang kinuhang saksi ng ating Ama para ibigay yung balita na ipinanganak na ang manunubos sa sanlibutan. Sila yung mga nasa parang pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Now, pause. Kung ang mag-asawang Joseph at Miriam ay naglakbay papunta sa Bethlehem para magpatala, at kung ito'y bibigyan natin ng diin sa ipinagdiriwang na tinatawag na manunubos ng sanlibutan na ipinanganak daw ngayong buwan na tong Disyembre, sa tingin ninyo, pareho ba yung manunubos na ipinagdiriwang ng sanlibutan na ipinanganak sa buwan ng Disyembre doon sa manunubos na ipinanganak noong ang mga pastol ay nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga kawan?
Now, 40 years ago, medyo mahirap pong patunayan kapag ikaw po ay nangangaral sa Pilipinas kung may magtatanong sa atin kung ano ba ang klema sa bandang gitnang silangan. Sabihin natin sa Bethlehem, o kaya sa Jerusalem, o sa Israel, pag buwan po ng Disyembre. Alam po ninyo, before, wala tayong agad-agad na masasabing kwento. Ano po? Pero sa panahon natin, kayo po na may cellphone, i-google po ninyo kung ano pong temperatura ang mayroon sa gitnang silangan kapag panahon po ng Disyembre. Malamig po doon. At may mga pagkakataong nagyeyelo. So kung malamig ang panahon ng Disyembre at taglamig sa gitnang silangan, lalo na sa gabi, sa tingin ninyo, ang mga tupa ba ay nasa parang? Ang mga pastol ba ay makakatulog sa ginaw sa parang? Makapaglalakbay pa ang mag-asawang Joseph at Miriam sa kalagitnaan sa parang, lalo na sa gabi, kung ito'y malamig at buwan nga ng Disyembre. Dito po natin mabibigyan ng pagkukuro-kuro kung ang manunubos na tinatangkilik ng sanlibutan na ipinanganak sa buwan ng Disyembre ay pareho yung manunubos na ipinangako ng rabay, ipinangako ng ama na ipinanganak sa Bethlehem sa panahon na ang mga pastol ay nasa parang at ang mga tupa ay nasa parang. Dahil kung taglamig sa panahon ng pagkapanganak ng rabay na tinatawag nating tunay na manunubos, wala po sanang napaglagakan ng ating manunubos sa sabsaban. Bakit? Dahil ito'y magiging punong-puno ng mga kawan. Dahil ito nga'y taglamig at kailangan nilang ililim. Therefore, hindi po dapat mangyari na ang manunubos na ipinangako ng Ama na magliligtas sa sanlibutan even in the beginning, mula sa panahon ng Genesis, sa aklat ng Exodus, sa aklat ni Isaiah, sa aklat ni Micah, ay ipapanganak sa buwan po ng Disyembre. Hindi po dapat mangyari. Kaya talasasin po ninyo, tanong ng rabay, kilala ba ninyo ang inyong manunubos? Baka mali ang manunubos na inyong tinatawag na manunubos. Siya po'y ipinanganak sa sabsaban, sa bayan ng Bethlehem Ephrata, sa panahon na ang mga pastol ay nasa parang at ang mga tupa at kawan ay nasa parang. Hindi po buwan ng Disyembre. Ano po? For sure, hindi po buwan ng Disyembre. Maaaring pagtalunan po natin kung anong buwan ipinanganak ang rabay, pero I am sure 100% hindi po siya papatak ng Disyembre. Actually, sa ating pagbibilang, ang ating rabay ay maaaring ipinanganak sa panahon ng tinatawag nating summer sa bandang Middle East. At kung bibigyan natin ng eksaktong pagkapanganak ng ating rabay ayon sa pagbibilang na ginawa ng ating mga pastor, ito po'y pumapatak ng May 6 BC. May 6 BC sa ating pagbibilang. May mga grupo sa inyong magsasabi ng rabay daw pinanganak ng it's either September or October. Either way, hindi po siya papatak ng December. Ano po? Kaya tignan po ninyo na ang ipinanganak ng Disyembre na tinatawag na manunubos ng sanlibutan ay hindi yung manunubos na ipinangako ng Ama sa Genesis. Hindi ang anghel na sinabi ng Ama na mangunguna kay Moses. Hindi ang batang ipinangako na ipapanganak sa dalaga
sa bayan ng Yehuda, papunta sa Bethlehem, mula sa lahi ni Isay, mula sa lahi ni David, dahil ito'y ipinanganak sa buwan kung kailan ang mga tupa, kawan at mga pastol ay naroon pa rin sa parang. Hindi po siya taglamig, kaya hindi po siya maging pwedeng Disyembre ang kanyang pagkapanganakan. Ano po? Matthew 1 verse 21. Ito yung dagdag. Ano po? I'm hoping nakikilala ninyo ang inyong tinatawag na manunubos. Now, dagdag pa dito, maliban doon sa sinabi doon sa Lucas, kung alin o anong itatawag doon sa anak na ipapanganak ng dalagang babae, Matthew 1 verse 21. Ito. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yeshua. Again, Hebrewong pananalita mula sa pangalan ng kanyang ama. Exodus 23 verse 21. Maalala po nyo, sabi ng ating ama, nasa kanya ang aking pangalan. Yahweh. Yahshua. Anong ibig sabihin ng Yahshua? Katulad nung sinabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 na sumasa kanya si Amang Yahweh. Etong ibig sabihin ng Yahshua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit pinangalanan siyang Yahshua. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya ang kanyang pangalang ay Yahshua. Ibig sabihin, si Amang Yahweh ang magliligtas. Kaya nga sabi ni Juan, doon sa tinig sa ilang sa Isaiah chapter 40, ihanda ninyo ang daraanan ng Ama. Dahil dumarating niya ang kanyang kaligtasan. Tandaan po natin, ang manunubos na isinilang sa sabsaban sa panahon ng mga pastol, sa parang, tupa at kawan na nasa ilang na hindi ipinanganak sa buwan ng Disyembre, ay siya yung manunubos na magliligtas. Tandaan po natin, kung sino po yung magliligtas na manunubos. Ang manunubos na ipinanganak sa sabsaban sa lugar ng Bethlehem Ephrata sa panahon na ang mga pastol ay nasa parang, ang mga tupa at kawan ay nasa parang, ay ang manunubos na magliligtas sa mga tao sa kanyang mga kasalanan. Hindi po yung tinatawag nilang manunubos na ipinanganak sa buwan ng Disyembre. Talasasin po ninyo, ano po? Dahil ito po yung karakteristik ng tunay na manunubos na ipinanganak sa sabsaban sa panahon ng mga pastol at hindi panahon ng taglamig ng Disyembre. John chapter 3 verse 16. Ito po. Para makikilala po ninyo na may kapangyarihan ang ipinanganak na manunubos nung panahon ng mga pastol nang sila'y nasa parang. John 3:16, sabi po niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ni Amang Yahweh sa sanlibutan. Ito, yung pangako doon sa manunubos. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito yung kanyang pangako. Yung manunubos na ipinanganak sa sabsaban, sa bayan ng Bethlehem, sa panahon ng mga pastol sa parang, siya yung tinatawag niyang bugtong na anak na ipinangako sa atin mula pa sa Genesis na upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya doon sa tunay na manunubos. Hindi yung peking manunubos na ipinanganak ng Disyembre. Tandaan po ninyo, magkaiba po ito. Sa mga naniniwala doon sa manunubos na ipinanganak ng Disyembre, hindi po siya ang manunubos na ipinangako ng Ama. Hindi po siyang ipinangako na manunubos ng Ama.
Dahil sinasabi dito, ang sino mang sumampalataya doon sa manunubos na isinilang sa panahon ng mga pastol na nasa parang, ay sila yung ipinangako na kung sila'y sasampalataya doon sa manunubos na ipinangako ng Ama, ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito ipinangako doon sa manunubos na ipinangako. O ipinanganak sa sinasabi nilang buwan ng Disyembre. Hindi po doon pinangako ng Ama ang kanyang pagliligtas. Doon po sa manunubos na ipinangako na nasinilang sa panahon ng mga pastol. Kaya talasasin po niyo mga kapatid, kung sino yung manunubos. Hindi po Jesus ang pangalan niya. Dahil yung pangalang Jesus na siyang manunubos na ipinanganak ng Disyembre ay hindi po Jesus ang pangalan noong manunubos na ipinanganak sa sabsaban sa panahon ng mga apostol, panahon ng mga pastol. Ang pangalan po niya ay Yahshua mula sa pangalan ng kanyang Ama. Ano po? Sapagkat hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan. Here it comes. Ito yung magiging papel ng tinatawag nating manunubos sa ating buhay. Kaya piliin po natin kung sino po yung ating tatawaging manunubos. Ano po? Yung manunubos ng sanlibutan na pinanganak ng Disyembre o yung manunubos ng ating Ama na ipinanganak sa panahon ng mga pastol na nasa parang. Magkaiba po itong manunubos na tinatawag. Ano po? Yun ang ating manunubos, yung pinanganak sa sabsaban ng panahon ng mga pastol. Hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Wala pong ibang manunubos na ikaliligtas ng tao na ipinangako ng Ama maliban po doon sa tunay na manunubos na ipinanganak sa panahon ng mga pastol sa parang. Kaya talasasin po ninyo, ano po? Kung sino ang tinatawag ninyong manunubos. Verse 18. Ang sumasampalataya sa tunay na manunubos ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayan. Mamili kayo mga kapatid. Ang tinatawag na manunubos ng sanlibutan na nagngangalang Jesus na ipinanganak sa Disyembre o ang manunubos na ipinanganak sa sabsaban na ipinanganak sa panahon ng mga pastol sa parang na ang pangalang Yeshua, alin man daw dito sabi niya, ang mananampalataya doon sa tunay na manunubos na ipinadala ng Ama na ipinanganak sa panahon ng mga pastol sa parang ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang mga sumasampalataya doon sa manunubos na nagsasabing ipinanganak ng Disyembre at tinatawag ng pangalan niya Jesus, anong sabi niya? Sila'y hinatulan na. Mamili ka kapatid ko. Hinatulan ka na daw at ang hatol sa iyo ay ang dagat-dagatang apoy na iyong kakamtin sa araw ng paghuhukom. Kaya talasasin po natin kung alin po yung ating tinatawag na manunubos. Ano po? Verse 36. Ang sumasampalataya sa anak, meaning sa ating Rabbi Yeshua, na ipinanganak sa sabsaban, sa Bethlehem Ephrata, sa panahon ng mga pastol sa parang, ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ito po yung pinangako. Nakaligtasan sa tao dahil sa kanilang kasalanan. Sila po'y hahanguin sa kanilang kamatayan at sila'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pinangako. Doon sa mga nananampalataya sa kanyang tunay na manunubos. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak
Pero ang hindi nananampalataya sa tunay na manunubos at sumasampalataya doon sa peking manunubos na ipinanganak sa December 25, nagngangalang Jesus, anong sabi niya? Ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Ama ay sumasa Kanya. Talastasin po natin mga kapatid, kung aling manunubos po ang ating sinasampalatayanan na siyang ating magliligtas ng ating buhay. Kilalanin po ninyo kung aling manunubos ang tinutukoy ninyo na inyong sinasampalatayanan na siyang magliligtas sa atin at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tunay po nating manunubos ay ipinangako ng Ama mula sa lahi ni Isay, lahi ni David, ipinanganak ng dalagang birhen sa Bethlehem Ephrata, sa sabsaban sa panahon ng ang mga pastol ay nasa parang. At ang kanya pong pangalan ay Yeshua, dahil sa kanya maililigtas ang tao sa kanyang kasalanan. Hallelujah. Ito po mga kapatid ang aral ng Rabay. And I'm praying and hoping na for now, kilala po na natin ang ating Rabay. Kilala na natin kung sinong ating tunay na manunubos. Hindi po tayo maniniwala doon sa kinikilalang manunubos ng sanlibutan na isinilang sa araw ng Disyembre o panahon ng Disyembre at isinilang sa December 25. Hindi po Jesus ang pangalan ng ating manunubos dahil walang letrang J. Kayo man po ay bumatol. Hanapin ninyo sa inyong mga cellphone kung meron bang letrang J ang alpabetong Hebrew at kung kailan lumabas ang letrang J. Ang letrang J po ay dumating ng 15th century, meaning ang letrang J ay wala pa pong 500 years old. Samantalang ang kwento na binasa po natin ay nangyari na almost 2,000 years old. So saan po tayo maniniwala? Doon sa tunay na manunubos na isinilang almost 2,000 years old ng pangalan ay Yeshua o ang pangalan kinikilala ng sanlibutan na ipinanganak ng December 25 na ang pangalan niya ay lumabas lang almost 500 years old. Kayo na pong humatol, ano po? Dahil sa inyo pong paghatol, hinahatulan na rin po ninyo ang inyong kwento ng buhay. Dahil nasusulat, na binasa natin kanina, narinig po ninyo ang mga hindi nananampalataya sa tunay na manunubos ng Ama ay hinatulan na ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ang mga mananampalataya doon sa tunay na manunubos ay binibigyan ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid ko, naway ang Rabay, ang kanyang pagpapalang kaalaman at pangunawa ay sumaating lahat. Ipaunawa po ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. I-share po ninyo ang kwento ng Rabay para ito po'y maunawaan din nila. And we pray na sila'y manampalataya din sa tunay na manunubos na ipinangako ng Ama at hindi sa manunubos na sinasang-ayunan ng sanlibutan na ipinanganak ng December 25 at ang pangalang Jesus. Hindi po itong tunay na pangalan ng ating Rabay. Ang nag-iisa pong pangalan ng Rabay na siyang magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan ay Yeshua dahil nasa Kanya ang pangalan ng Kanyang Ama. Hallelujah! Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Ang pagpapala po ng Rabay ay sumainyo at ang patuloy na pagliligtas ng ating Amang Yahweh ay sumaating lahat. Salamat po and Shalom.
Hallelujah. Hallelujah.